Mas palalakasin pa ng Department of Information and Communications Technology ang pagkakaroon ng internet sa Pilipinas sa pamamagitan nito ng Konektadong Pinoy Bill na nagsusulong ng kapakanan ng mga internet service providers. Yan ang ulat ni Harley Valbuena. Dahil sa mas mahalang bayad sa pagpapakabit ng broadband internet, pinili na lamang ni Aling Glena ang mas murang internet data sa cellphone. Yung ibang mga Pilipino, hindi rin po nila afford yung pagkaroon ng wifi. Kagaya ng yung mga fiber kasi mahal po eh. Kumpara po sa mga mobile data na may 100 pesos pwede na nilang magamit for 7 days. Ang mga katulad ni Aling Glena na namamahalan sa internet service sa Pilipinas ay isa sa mga makikinabang kapag naisabatas na ang Konektadong Pinoy Bill. Ang nasabing batas ang magpapabilis ng pagproseso ng lisensya at magtatanggal ng obligasyon sa pagkuha ng legislative franchise para sa internet service providers. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, dahil sa pagdami ng internet service players sa bansa sa pamamagitan ng panukalang batas, mas lalakas ang internet competition na kalaunan ay magpapaganda ng koneksyon at magpapababa sa presyo ng internet service. It will increase the competition in the industry. At alam nyo na yan, pag mas mataas ang competition, automatic, bababa yung end user cost, bababa yung gastusin ng mga ordinaryong tao. Dagdag pa ni Secretary Aguda, sa pagdami pa ng internet service provider sa bansa, matutugunan nito ang 30% ng mga lugar sa Pilipinas na wala pa ring maayos na internet connection. Lumabas din sa kanilang pag-aaral na suportado ng kabataan ang pagkakaroon ng mas maraming opsyon pagdating sa internet service. I think na kung mas dumami pa yung mga services na ganun, I think mas gaganda yung mga internet connection. Opo, para mas mabilis pa yung connection sa Pilipinas. Sa harap naman ng pangamba sa pagpasok ng tinaguriang bad actors at panganib sa cybersecurity, sinabi ng DICT na reresolbahin ito sa bubuing implementing rules and regulations. Isa na dyan yung tawag namin Cyber Posture Assessment Laboratory na yung papasok dito na kumpanya, ipapatest po natin yung mga equipment nila at saka cyber posture. Second, nandyan po yung mga policy na kasama rin natin yung mga telco na babalangkas. Handa rin anya ang gobyerno na ipagamit ang kanilang fiber backbone facilities para sa facility sharing sa mga telco. Tinitiyak din ng DICT ang public consultation at patuloy na pakikipagdialogo sa mga telco. Harley Valbuena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.